Hello at welcome sa Paul Kaizen Reviews. Ang tambayan mo sa YouTube kung saan ay pwede tayong mag-usap tungkol sa Nintendo Switch, games at anime. So ngayong araw ay meron tayong bagong grupo ng mga games na on sale ngayon sa Nintendo eShop. Kaya kung gusto mo i-expand ang collection mo ng Nintendo Switch games ay masasuggest ko na simulan mo sa mga games na ito. Bago tayo tumuloy ay hihingi lang sana ako ng konting favor. Kung bago ka pa lang sa channel ay pakipindot ang subscribe button. Malaking tulong ito sa akin para maipagpatuloy ko pa ang paggawa ng ganito pang mga videos. Maraming salamat. At sana pagkatapos ng video ay may naidagdag akong bagong game sa iyong collection o backlog. Kung bago ka pa lang sa channel ay pwede ka rin mag-comment ng mga game suggestions mo. Gagawin ko ang makakaya ko para mag-reply sa mga tanong ninyo. At gusto ko rin kasi malaman kung ano ang mga games na gusto nyong nilalaro sa inyong mga Nintendo Switch. Unang game ay ang BioShock The Collection. Kung gusto mo ma-experience ulit ang award-winning na BioShock series ay pwedeng-pwede na ulit dahil available na ito sa Nintendo Switch at kasalukuyan itong nakasale. Bisitahin ulit ang nakalubog na city ng Rapture at ang nakalutang na city ng Columbia. Sulit na sulit dahil mayroong 3 games na kasali sa collection na ito. Ang BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered, at BioShock Infinite The Complete Edition. Kasama na rin sa collection na ito ang lahat ng DLC at bonus na add-on content. Next ay ang Immortals Phoenix Rising. Kung mahilig ka naman sa action at Greek mythology ay para sa'yo naman itong Immortals Phoenix Rising. Dito ay maglalaro ka bilang si Phoenix, isang bagong demigod. At naririto ka para iligtas ang iba pang mga Greek gods. Dahil ikaw ang huling pag-asa ng mundo at ng iba pang mga Greek gods. Dito ay makakagamit ka ng iba't ibang mga weapons at equipments na hango sa mga Greek gods at Greek heroes. At gagamitin mo ang mga ito para talunin ang mga kalaban o sa pagsosolve ng mga puzzles. Susunod ay ang Enter the Gungeon. Isa naman ito sa mga pinakauna kong biniling game sa aking Nintendo Switch at hindi ako nagsisi dahil naging isa ito sa mga pinakapaborito kong game. Ang Enter the Gungeon ay isang bullet hell dungeon crawler game kung saan sasamahan mo ang isang grupo ng mga gungeoneers para makuha ang bagay na pakay nila sa gungeon. Ang gun that can kill the past. Bawat isa sa kanila ay balak gamitin ang baril na ito para burahin ang isang event na mula sa kanilang nakaraan. At may kanya-kanyang ending ang bawat karakter at proud akong sabihin na natapos ko ang game na ito at nakumpleto ko ang backstory ng bawat karakter. Kung lalaruin mo ang game na ito ay ihanda mo ng pasensya mo dahil mamamatay ka muna ng maraming beses bago mo ito matapos. Dumako naman tayo sa isang relaxing na life simulation game, ito ay ang Cozy Grove. Ang game na ito ay tungkol sa pagkakamping sa isang haunted at pabago-bagong island. At bilang isang spirit scout ay lilibutin mo ang forest araw-araw para maghanap ng mga secrets at tumulong sa mga ghosts na nakatira sa isla. Sa pamamagitan ng pagtulong at pagka-crafting ay bibigyang buhay mo ulit ang Cozy Grove. Ang Cozy Grove ay nakasabay sa real world time at nagbibigay ito ng 30 to 60 minutes na new quest araw-araw at pagkatapos nun ay pwede ka na mag-fishing, crafting at mag-decorate buong araw. Susunod naman ay ang Monster Hunter's Rise. Ang Monster Hunter's Rise ay nakaset sa isang ninja-based inspired land ng Kamura Village. Dito ay pwede mong lakbayin ang iba't ibang ecosystems para makipaglaban sa iba't ibang mga beasts at monsters para maging isang ultimate hunter. Sa kasalukuyang story ay 500 years na nakaraan mula noong huling umatake ang tinagurian nilang Calamity at nakasalalay sa iyo ngayon kung paano mo tatalunin ang kasalukuyang mga Calamity. Pwede ka mag-hunt ng solo o bumuo ng isang party para makakuha ng rewards na pwede mong gamitin sa pag-craft ng iba't ibang mga klaseng weapons at armor. Susunod ay ang Doom Eternal. Ang Doom Eternal ay isang award-winning na game at isa sa mga pinakamagandang first-person shooter na game at pwede mo na itong laruin sa Nintendo Switch. Ang Doom Eternal ay isang direct sequel sa Doom kung saan ang Army of Hell ay papunta na sa Earth at maglalaro ka bilang isang Slayer sa isang napaka-epic na single-player campaign para talunin ang mga demons na nanggaling sa ibang dimensions at para mailigtas ang sangkatauhan. May iba't ibang mga maaangas na weapon sa game gaya ng shoulder-mounted flamethrower, wrist-mounted blade,
iba't ibang mga abilities at mga upgraded na guns. May iba't iba ding bonus ang mga magagawa mong kills dahil pwede kang mag-recover ng health, kumuha ng armor at makakuha ng ammo sa bawat kills na magagawa mo. Dito naman tayo sa isang cute na action game. Ang Cat Quest ay isang open world RPG na nakaset sa mundo ng mga pusa. Masisilayan mo ang mundo ng Felinggrand at lalakbayin mo ang iba't ibang mga cave at dungeons para makakuha ng epic gear at loot. Maaari ka ring matuto ng skills at magic at tutulungan mo ang iba pang mga pusa sa kanilang mga quests. Real-time action naman ang combat at pwede kang gumamit ng swords at magic para talunin ang mga monsters. Pwede mong bihisan ang karakter mo ng iba't ibang mga outfit na may iba't ibang mga effects at para sa akin ay napaka-epic ng endgame armors sa game na ito. Pwede kang mag-mix and match ng mga armor, weapons at spells depende sa iyong playstyle. At meron ding mystery at plot twist ang game na ito kaya highly recommended talagang laruin. Personal na downside nga lang, medyo maikli ang game content at kung magfo-focus ka talaga ay kaya mo itong tapusin ng isang araw lang. Andito na tayo ngayon sa pinakakinaadikang game ng girlfriend ko, ang Stardew Valley. At halos hindi niya ako pinagamit ang Switch noong una dahil sa game na ito. Sa Stardew Valley ay pinamanahan ka ng iyong lolo ng isang lumang farm at pagkatapos ng intro ay bahala ka na palaguin ang lote mo. Maraming pwedeng gawin sa Stardew Valley gaya ng farming, fishing, cooking at pagka-craft ng mga tools at gamit. Makikilala mo rin ang iba't iba pang mga residents ng town at ang ilan sa kanila ay may kanya-kanyang mga cutscenes na makikita mo kapag napataas mo ang relationship o number of hearts mo sa kanila. Mayroon ding abandoned na community center at kung magtsatsaga ka lang ng konti ay makikita mo ang kagandahan ng bago mong community sa Stardew Valley. Kamakailan lang ay natalo ng girlfriend ko ang Junimo Kart Progress Mode at tinalo ko naman ang Prairie King kasi na-reset ko yung save file niya. Ang dalawang arcade games na ito ang pinakamahirap na achievements sa Stardew Valley at 2 years na namin itong nilalaro. Next naman ay ang Overcooked Special Edition. Sa game na ito ay masusubukan kung gaano ka kagaling mag-multitask. Sa Overcooked ay marami kang kukontrolin ng mga chef at habang palayo ng palayo ay pahirap ng pahirap ang mga recipe. At pati ang mga kitchen na paglulutuan mo ay nag-iiba rin kada stage. Simple lang ang controls at madaling matutunan pero mahirap i-master. Maganda din ito pang 2 to 4 players para mas marami, mas chaotic ang laro. Isa ito sa mga magagandang couch co-op game sa Switch at good luck kung lalaroin mo ito mag-isa dahil kailangan mo ng multitasking skills at skills sa pag-organize. Kasali sa Overcooked Special Edition ang lahat ng kitchens mula sa main game pati na ang mga expansions na Lost Morsel at Festive Seasoning. Dumako naman tayo ngayon sa isang strategy game. Ang Wargroove ay isang turn-based strategy game na pwede hanggang 4 players. Pwede ka mamili ng iyong war commander para makipaglaban sa iba't ibang mga factions. Dito ay gagamitin mo ang groove na mechanic para mapunta sa iyo ang pabor ng laban. Sa game na ito ay marami kang pagpipiliang commanders na may iba't ibang mga personalities at motivations. Panalo rin sa multiplayer ang game na ito dahil pwede ka makipaglaro online o kahit sa local co-op mode. Meron din itong mga secrets na pwede mong ma-unlock at ma-discover habang naglalaro. At dito na nagtatapos ang mga recommended kong games na nakasale ngayon sa Nintendo Switch eShop. May bala ka bang idagdag sa iyong Nintendo Switch collection? I-comment mo lang sa baba. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel para sa mas madami pang Nintendo Switch content. At gaya ng dati, maraming salamat sa panonood.